Update muna tayo sa nangyaring lindol dyan sa Mindanao. Kung pupunta din ba si PBBM kasama yung 20 petot na bigas niya? At yung pahayag po ng Office of the Vice President. Mga nag-message po sa akin na kumusta daw kami. Ako po, wala po ako sa Mindanao ngayon. Kapatid ko lang at yung papa ko doon sa Mindanao. Kaso nga lang, medyo malayo po. Western part of Mindanao po yung lugar namin sa Zamboanga. Tawid pa ng dagat, kaya hindi masyadong naramdaman. O ito, bago po natin basahin ang pahayag po ng Office of the Vice President, panoorin po natin muna ito, update po sa nangyaring lindol, lalo na dyan sa Davao. Ito yung video. Good morning. At 9:43 a.m. this morning, a 7.6 magnitude earthquake has struck the eastern seaboard of the Philippines, specifically in the areas of Davao Oriental, eastern part of Davao Oriental. It's an offshore earthquake, 7.6 po. So right now, as we speak, a tsunami warning has been issued, urging people in the coastal communities of the following provinces to immediately evacuate to higher grounds or move further inlands. So Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, and Surigao del Sur. So owners of boats in harbors and those in the coastal areas of those above-mentioned provinces should secure their boats and move away from the waterfront. Boats already at sea during this period should stay offshore in deep waters until further notice. So as we speak, information from PHIVOLCS state that the first wave is expected between 9:43 up to 11:43 a.m. So we urge everybody to cooperate and execute evacuation procedures. So these are the initial information. Sabi, mas malakas po ito sa nangyaring lindol sa Cebu, sa Bugos, Cebu City. 7.6 na lindol po ang yumanig po dyan sa Davao Oriental. At ito naman ang pahayag po ng Office of the Vice President. Mga kababayan, the OBP Southern Mindanao Satellite Office is closely monitoring the situation following the earthquake in Manay, Davao Oriental. We are currently on standby to assist any local government unit in providing relief to evacuees affected by the earthquake to seek psychological first aid to help alleviate anxiety and fear. Especially for children who may be more vulnerable, it is also important to ensure that GO emergency bags are prepared and accessible in anticipation of possible aftershocks. We will continue to pray for the Philippines and anticipate coordination efforts to support the local communities. Daghang salamat. At ito namang, at tungkol naman dito sa Office of the Vice President, mabilis lang po umaksyon ito dahil po dyan sa mga itinayong satellite office ng Office of the Vice President. Pangulo naman natin, di natin alam kung pupunta sa Mindanao ha. Baka next week pa. At doon sa sinasabing 20 pesos na bigas, baka magkakaroon din dyan. O baka magkaroon din dyan sa Mindanao kasi yun po kasi ang ginawa po. Cebu, di ba? Nagbenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Dito sa Mindanao, abangan natin, baka magbenta din sila. Maraming nagtatanong, bakit sunod-sunod yung lindol, baha, at ano pa yung mga nangyari dito sa Pilipinas? May nag-comment po dito. Ang sabi po niya, ang sabi po ni Edphil, what happened to our country? Pinarusahan ba tayo? Para sa akin, marami na kasing mga buhaya. Kaya ako pinananawagan sa mga pumaldo dyan. Pumaldo sa flood control project ba? Magbigay naman kayo ng tulong. Sa Cebu, di ko lang alam kung nagbigay kayo ng tulong ha. O lalo na ngayon sa Mindanao, mas malakas po ang nangyaring lindol dyan. Baka naman, doon nyo po ipakita yung 5,000 petotet, 5 kilong bigas. Libre yun, yung pinamimigay ni Tamba, di ba? Pero bakit nababalitaan natin nakaraan, 20 pesos bigas binibenta pa? Ibigay nyo na. Dito sa mga nangyaring ganito, mga nabahaan, mga biktima ng lindol, hindi na natin kailangang bentahan pa sila. Ibigay nyo na. Biktima ka na ng lindol, bibentahan ka pa.